Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po, ang ating pong subscriber po, ang ating pong sasagutin. Ito ay galing po kay Zoom Ulip. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang araw ba daw pwedeng paliguan yung mga inahing baboy pagkatapos mga anak? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapaligo po ng ating mga inahing baboy pagkatapos mga anak. Mahalaga po ang ating pong paliguan yung ating mga inahing baboy para po ma-maintain po natin yung temperatura ng ilang pangangatawan. Kasi po kapag sobrang init ang panahon, yan po maapektuhan po yung pangangatawan ng ating mga inahing baboy. Aside from that, kapag ating pong pinaliguan yung ating mga inahing baboy, malilinis po natin yung kanyang kulungan. So wala pong baho at saka yung mga biik po ay safety po mga kaibigan. Kapag naman yung ating inahing baboy po ay galing po sa kakapanganak, dapat talaga ating po sang oobserbahan. Kapag wala po silang iniindang karamdaman, wala po silang mga complication, wala po silang mga infection, 5 days onwards o 5 days pataas po mga kaibigan, pwede na po paliguan ang mga inahing baboy. Pero kapag mayroon po silang iniindang karamdaman, mayroon pong mga komplikasyon, hindi po makatayo, wag niyo munang paliguan kasi mabibinat lang po yung kanilang pangangatawan. Ang pagligo po ng baboy 5 days pataas ay ito po ay advisable lang sa mga baboy po ng mga healthy mula po na sila po yung nanganak na wala pong iniindang sakit, malakas kumain, nagpapadili po sa kanilang mga biik. Yan lang po ang mga pwedeng mga senyales po ng baboy po, na inahing baboy na pwede nating paliguan 5 days pataas. Kapag kayo po nagpapaligo sa mga inahing baboy ng mga kaibigan 5 days pataas, dapat yung puwerta mismo ng inyong mga inahing baboy ay yan po ang linisan nyo lang maigi. Kasi yung mga discharges po ng mga inahing baboy sa mga araw na yan, yan po ay magkukos ng baho doon po sa kanyang puwerta. So dapat nyo po yung basain, dapat nyo po yung basain at saka linisan para yung mga secretion po ay mawala po mga kaibigan. Nasa ganun po atin pong maiwasan na yung mga biik po ay magkaroon ng infection doon po sa mga secretion na yan. At saka po mga kaibigan, yung dede po ating mga inahing baboy, dapat nyo pong linisan. Kasi minsan po, kapag sila po yung nakahiga sa kanilang mga dumi, yung dumi po ng baboy po ay didikit po yan sa kanilang dede. At saka yung biik po ay dumidede po sa mga dede ng mga inahing baboy. So mayroon talagang chance na magkaroon ng infection kapag marumi po yung dede ng mga dede ng mga inahing baboy po mga kaibigan. Kapag kayo po ay magpapaligo sa mga inahing baboy nyo, dapat nyo pong linisan yung kanyang puwerta at saka yung kanyang dede po para malinis po yung dididihan ng kanyang biik po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.